Nagsasama-sama ang lahat ngayon ngunit nag-alinlangan pa rin si Midoriya dahil pakiramdam niya ay isang pagkakamali ang pagiging presidente. Pinalakas naman ang loob niya ni Aida at sinabing walang mas babagay sa posisyon na iyon, at tinanggap naman ni Aida nang may dangal ang pagkakaroon ng 0 na boto. Bigla na lang siyang nagsalita na parang isang batang amo mula sa mayaman at elite na pamilya, kaya naman nakuha niya ang kuryosidad ni Uraka. Nagpa siya si Aida na ibahagi ang kanyang pagkatao bilang pangalawang anak ng isang kilalang bayani na kinabibilangan ng sikat na turbo hero. Nang mabanggit ang Ingenium ay nagningning ang mga mata ni Midoriya, dahil isa itong maalamat na bayani na namamahala sa isang malaking ahensya sa Tokyo na may 65 gwardya. Ito pala ang nakatatandang kapatid ni Aida, at ito ang kanyang ultimate idol mula pa noong bata siya, at habang nagkukwento, biglang tumunog ang isang alarm sa buong paaralan. Isa itong intruder alert na nagdulot ng matinding panik sa mga estudyante patungo sa exit. Tumingin si Aida sa bintana at nakitang ang mga makukulit na reporter lang pala ang nakapasok, ngunit naipit siya sa dambuhalang siksikan at hindi makagalaw para pakalmahin ang lahat. Naisip niya na kung matutulungan siya ni Uraka ay may pag-asa pa, kaya nakipagsiksikan si Aida para marating ito. Nakiusap siya na tanggalin ang kanyang bigat, at mabilis niyang inilunsad ang sarili patungo sa exit sign sa itaas ng pinto kung saan umiikot siya sa ere, bago siya sumambulat sa pader. Sumigaw siya habang pumuporma na parang human exit sign, upang sabihing media lang ang nasa labas kaya walang dahilan para magpanik ang lahat. Dumating ang pulis para linisin ang gulo, at pagkatapos ay humarap si Midoriya sa klase upang ipahayag na ibinibigay niya ang pagiging presidente kay Aida, dahil sa ipinakita nitong katapangan at pagiging mahinahon sa gitna ng panik. Sumang-ayon ang buong klase habang nagsisigawan sa kanilang bagong exit sign leader, at wala namang pakialam si Aizawa sa desisyon. Samantala, nagtataka ang administrasyon kung paano nalagpasan ng mga reporter ang seguridad at kung sino ang mastermind sa likod nito. Kinabukasan, ginugol ni All Might ang kanyang kapangyarihan sa paghuli ng mga kriminal, ngunit napansin niyang bumabagal na siya dahil ipinasa na niya ang one for all sa kanyang estudyante. Dahil dito ay nabawasan pa ang oras niya sa kanyang anyong bayani, ngunit may lakas pa naman siya para magpabagsak ng mga masasamang loob. Kinahapunan, nag-anunsyo si Aizawa ng isang espesyal na rescue training at tinipon ang lahat sa labas. Sinubukan nilang umupo sa dalawang hanay tulad ng utos ni Aida, ngunit naging walang kwenta ang organisadong pag-upo dahil sa layout ng bus. Ginamit ng mga estudyante ang pagkakataon para mag-usap, maliban kay Bakugo na sumisigaw sa tuwing may nakikipag-usap sa kanya na tila ba ito ang kanyang paraan ng pakikipagkaibigan. Dumating sila sa training ground at sinalubong ng isang bayani na si 13 bilang instructor, at napakaganda ng pasilidad na may simulation ng bagyo at sunog at iba pang kalamidad. Sasama dapat si All Might, ngunit sumobra ang paggamit niya ng lakas kaninang umaga kaya baka sa huli na lang siya sasalubong. Ipinaliwanag ni 13 ang kanilang black hole quirk na maaaring makamatay, ngunit ginagamit sa pagliligtas dahil ang malaking kapangyarihan ay may malaking responsibilidad, at ang layunin ng araw na ito ay gamitin ang kanilang regalo para sa iba. Nagpalakpakan ang lahat, nang biglang may lumitaw na isang madilim na portal na isang villain attack. Si Todoroki ang unang nanatiling mahinahon, at napagtanto na may kasama ang mga kalaban na may quirk na humaharang sa komunikasyon, dahil nakapasok sila sa isang mahigpit na pasilidad na malayo sa pangunahing paaralan. Nag-utos si Aizawa sa mga estudyante na umatras at magbigay ng babala sa paaralan habang siya ay mag-isang sumugod sa gitna ng labanan. Agad niyang binura ang quirk ng unang tatlong kalaban, at pinagumpog ang mga ulo nito, at sinuntok sa mukha ang isang rock-skinned villain bago pinatumba ang isang buong grupo. Dahil sa kanyang salamin na nagtatago ng kanyang tingin, hindi alam ng kaaway kung kaninong quirk ang susunod na mabubura. Sa tulong ng erasure power at elite combat skills, walang laban ang mga low-level goons sa kanya. Malapit na sana ang mga estudyante sa exit, ngunit hinarangan ang kanilang daan ng isang villain na may kapangyarihang mag-teleport. Ipinagmamalaki niya ang sarili bilang bahagi ng League of Villains, at ibinunyag kung bakit nila nilusob ang paaralan ay upang patayin si All Might. Sisipsipin na sana siya ni 13 sa isang black hole para matapos na ito, ngunit biglang sumugod ang dalawang pinakamainit ang ulong bata sa klase gamit ang isang kombinasyong atake. Ngunit walang laban ang mga estudyante sa isang tunay na villain, at bago pa man makakilos ang iba ay napalibutan silang lahat at na-teleport sa iba't ibang lokasyon sa loob ng pasilidad. Sa isang kurap ng mata, napunta si Midoriya sa ilalim ng tubig na may napakasamang kapaligiran para sa isang strength-based fighter na tulad niya. Isang malapating na kalaban ang mabilis na sumugod para patayin siya, ngunit saktong dumating si Asui,
Sinipa ito at hinila si Midoriya paakyat sa isang bangka kung saan kasama nila ang batang may lilang buhok na mukhang mga prutas ang ulo. Dahil sa kanyang frog quirk ay napakabilis ni Asui sa tubig, at sinimulang suriin ni Midoriya ang mga sinabi ng nag-teleport na kalaban at napagtanto na ang nangyaring media noong nakaraang araw ay gawa rin nila. Sinabi ni Asui na hindi sila susugod kung wala silang paraan para patayin si All Might, dahil walang tangang papasok sa isang suicide mission. Habang nag-uusap, pinapalibutan ng dambuhalang grupo ng mga kalaban ang kanilang maliit na bangka kaya kailangan na nila ng plano para makatakas. Kung may diskarte ang mga ito laban kay All Might, kailangang maghanap ng paraan ang mga estudyante para pigilan sila. Sa ibang lugar, katatapos lang ni Todoroki sa pagligpit sa tatlong kalaban at hinamon pa ang mga ito na magtawag ng mga kasama sa buong pasilidad, at kahit saan ay may sumasabog na matitinding labanan. Samantala, balis ang naglalakad si All Might dahil walang sumasagot sa mga telepono, kaya pakiramdam niya ay isa siyang bigong guro. May natitira na lang siyang 10 minuto para sa kanyang anyong bayani at nais lang sanang bumati sa mga bata bago umuwi, ngunit ipinakita ng prinsipal ang balita na pumigil siya ng 3 pagnanakaw sa loob ng 1 oras. Para kay All Might, ang prinsipal ay parang pangalawang ama, kaya hindi niya ito maaaring sagutin. Pinaupo siya ng prinsipal para magtsaa habang pinapangaralan tungkol sa responsibilidad at hirap ng pagbabalanse ng pagtuturo at pagiging bayani. Habang nag-relax ang kabilang panig ng paaralan gamit ang tsaa, ang kabilang panig naman ay nahaharap sa krisis ng buhay at kamatayan. Nagpasya si 13 na kailangang tumakbo ng class representative para humingi ng tulong, habang ang iba ay mananatili para tulungan ang guro na pigilan ang mga kalaban. Sinuportahan ng lahat ang plano, at bilang class president, alam ni Aida na kailangan niyang sundin ang desisyon ng grupo. Pinagtawanan ng villain ang kanilang diskarte, ngunit walang magagawa ang kapangyarihan nito para pigilan sila. Sinimulan siyang hilahin ni 13 sa isang void habang ang batang mukhang ubas ang ulo ay abala sa pag-iyak. Ang tanging iniisip lang ni Midoriya ay makaligtas kaya sinabihan niya ang kasama na magpakatatag. Napagtanto niya na dahil ipinadala si Asui sa tubig, ibig sabihin ay hindi alam ng mga kalaban ang kanilang mga quirk, at ang pagkakamaling ito ang tanging pag-asa nila para makatakas. Ayon kay Asui, kaya niyang tumalon at kumapit sa mga pader, pati na rin maglabas ng likido mula sa kanyang dila na nagdudulot ng bahagyang sakit. Halata ang lakas ni Midoriya, at ang batang lila naman ay kayang maghagis ng mga malagkit na bola na mas matindi pa sa superglue. Nang mawalan ng pasensya ang mga kalaban, winasak nila ang bangka, at sa takot ng batang lila ay naghagis ito ng mga malagkit na bola sa tubig nang walang dahilan. Ngunit nagbigay ito kay Midoriya ng isang magandang ideya, kaya mabilis niyang inilatag ang isang mapanganib na plano at biglang tumalon sa ere upang ihanda ang kanyang signature move, kung saan isinakripisyo ang dalawa niyang daliri upang magpakawala ng lakas. Ang malakas na shockwave ay lumikha ng isang dambuhalang alon sa tubig, at sumunod sa plano si Asui at tumalon patungo sa pampang, at ginamit ang mahabang dila para hilahin si Midoriya sa ligtas na lugar. Sumabay din ang batang lila at naghagis ng maraming bola upang makulong ang mga kalaban sa vortex, at doon natapos ang laban para sa kanila. Ang susunod nilang layunin ay marating ang exit, ngunit nag-alinlangan si Midoriya nang makitang nakikipaglaban si Aizawa sa napakaraming kaaway. Samantala, katatapos lang ni Todoroki na talunin ang isa pang grupo ng mga kalaban ng mag-isa na parang isang one-man army. Isang tanga ang sumubok na pigilan siya, ngunit ipinadala siya ni Todoroki sa North Pole gamit ang isang pagsabog ng yelo. Napagtanto niya na iilan lang sa mga kalaban ang tunay na banta, kaya ang susunod na hakbang ay tanungin sila tungkol sa tunay na plano laban kay All Might. Sa bundok naman, isang labanan ng 3 laban sa marami ang nagaganap, at hindi tumigil sa pagrereklamo ang blonde na si Kaminari na nakakarindi sa kanyang mga kasama. Sinipa siya sa gitna ng mga kaaway upang ang kanyang electric discharge ay tumama sa lahat ng sabay-sabay, at ang mga nahuhuli nilang kalaban ay itinapon sa kanya upang tumama sa kuryente. Si Jiro ang babaeng iyon, at ang kanyang earphone quirk ay kayang magpalakas ng tibok ng puso para maging sound waves. Pagkatapos ng ilang paghahanda, gumawa si Momo ng isang dambuhalang insulation sheet na may kapal na 10 metro, upang magawa ni Kaminari na ibuhos ang lahat ng lakas ng hindi nakukuryente ang kanyang mga kaibigan.